hearts to dwell in this place. Take over. Hallelujah. Oh, hallelujah. We invite your presence. You're welcome here with us. Settle in among us. Find in us your rest. Make yourself at home. Do what you please. Help yourself to anything you want from me. Come, Lord Jesus, come. Come, Lord Jesus, come. Come into our lives. Let us say again, you mean everything to us. Come, Lord Jesus, come. Accept the word we bring to you. You are welcome here with us. Come, Lord Jesus, come. Hallelujah. Yes, oh God. Hallelujah. We welcome you, Holy Spirit. Hallelujah. Amen, Lord. Let us say again, you mean everything to us. Come, Lord Jesus, come. Accept the word we bring to you. You are welcome here with us. You are welcome. Here with us. You are welcome. You are welcome here with us. Amen. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Praise God. Malakas na papuri muli sa ating Diyos na buhay. Sama-sama tayo ngayon iindak at aawit sa presensya ng ating mabuting Diyos. Psalm 150 verse 6, let everything that has breath praise the Lord. Kaya tayong lahat ay magpuri sa ating Diyos na buhay. Church, hallelujah. Praise the Lord. Lahat tayo ay magsasaya sa kanyang presensya. Dakilang biyaya, kami pinalaya mula sa bihag ng kasalanan. Amen. Pinatawag, pinagpala, ng lubos. Amen. Di mapipigil ang pagsamba o Diyos. Di mapipigil ang pagsamba sa'yo. Jesus, dakila kang totoo. Amen. Ang lahat ay magsasaya. Ang lahat ay magsasaya. Hallelujah. Jesus, papupurihan ka. Ikaw lamang ang aming pag-asa. Ang lahat ay magsasabi. Ang lahat ay magsasabi. Ang lahat ay luluhod. Jesus, ikaw lamang ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Hey, hey! Hey, hey! Hey, hey! Dakilang biyaya, kami pinalaya mula sa bihag ng kasalanan. Pinatawag, pinagpala ng lubusan. Amen. Di mapigil ang aming pagsamba o Diyos. Di mapipigil ang pagsamba sa'yo. Jesus, dakila kang totoo. Amen. Taas mga kamay. Ang lahat ay magsasaya. Jesus, papuri.
Jesus, ikaw lamang ang Panginoon. Ang lahat ay magsasaya. Lahat ay magsasaya. Amen. Jesus, papupurihan ka. Ikaw lamang ang aming pag-asa. Ang lahat ay magsasab. Ang lahat ay magsasabi. Amen. Hallelujah. Ang lahat ay luluhod. Jesus, ikaw lamang ang Panginoon. Hallelujah. Palakpak sa ating Diyos na buhay. Napakabuti mo aming Panginoon. Karapat dapat na ikaw ay aming papurihan. Hallelujah. Ang lahat ay magsasaya. Ang lahat ay magsasaya. Jesus, papupurihan ka. Ikaw lamang ang aming pag-asa. Amen. Ang lahat ay magkasabi. Ang lahat ay magsasabi. Ang lahat ay luluhod. Jesus, ikaw lamang ang Panginoon. Ang lahat ay magsasaya. Amen. Jesus, papupurihan ka. Ikaw lamang ang aming pag-asa. Amen. Hallelujah. Ang lahat ay magsasabi. Ang lahat ay luluhod. Jesus, ikaw lamang ang Panginoon. Hallelujah! Hey! 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 Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Pagod ba kayo? Hindi, kasi malamig. Kailangan natin ng konting exercise. Amen po ba? Exercise sa presensya ng ating Diyos na buhay. Amen. Patuloy po tayong dudulog sa banal na presensya ng ating Diyos. Atin pong ipikit ang ating mga mata. Damhin ang mainit niyang pagmamahal. At patuloy na kauhawa ng kanyang presensya. O Diyos, napakabuti mo. Hindi po kami karapat-dapat dahil hindi po kami malinis, Lord. Pero sa kabila ng lahat, hindi mo po kami, Lord God, pinabayaan. Tinanggap mo pong buong buo ang aming mga puso. Kaya naman po, Lord, narito ang iyong mga anak, tumutulog, nauuhaw sa iyong banal na presensya. Hallelujah. Oh, thank you, Lord. Salamat sa iyong pagmamahal. Yes, Lord. We exalt your holy name, Lord. Hallelujah. Ikaw ang aking kagalakan, ikaw ang aking kalakasan. Hirap ng kalooban, dulot mo'y kapayapaan. Di man kita makita, sa puso ko ay may ligaya. Pagkat alam kong nariyan ka, lagi kong kasama. Ikaw ang aking kagalakan, ikaw ang aking kalakasan. Hirap ng kalooban, dulot mo'y kapayapaan. Di man kita makita, sa puso ko ay may ligaya. Yes, Lord. Pagkat alam kong nariyan ka, lagi kong kasama. Amen, Lord. Nauuhaw ang aming puso, Panginoon. Nauuhaw ang puso ko na ikaw ay sambahin, at lumikha ng
Salamat po aming Panginoon. Ikaw ang aming kagalakan. Amen, Lord. Thank you, Lord. Yes, Lord. Di man kita makita, sa puso ko ay may bigaya, pagkat alam kong nariyan ka. Lagi kong kasama. Lord, nauuhaw ang puso ko na ikaw ay aming sambahin, O Diyos. Yes, Lord. Amen, Lord. Na lumikha ng bagong awit. Yes, Lord. Sa'yo ay sambitin. Hindi mapigilan. Hallelujah. Pigilan na, ika'y pasalamatan. Kay buti mo dakila ka sa buhay ko. Amen. Nauuhaw ang puso ko. Hallelujah. Yes, Lord. Puso ko, ikaw ay sambitin. At lumikha ng bagong awitan, sa'yo ay sambitin. Hindi ko makikilan na ika'y pasalamatan. Kay buti mo dakila ka sa buhay ko. Yes, Lord. Aming awitin na hallelujah. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Yes, Lord. Napakabuti mo, Diyos. Panginoon, ika'y aming Hallelujah. Ay sinasamba. Yes, Lord. Itataas sa aking kamay. Taas sa aking kamay, yuyuk ko sa'yo, yuyuk ko sa'yo, Kapangyarihan, naawitan ka ng hallelujah. Yes, Lord. ng hallelujah. Panginoon, ika'y sinasamba. Itataas sa aking kamay, yuyuk ko sa'yo, yuyuk ko sa'yo, Kapangyarihan. Yes, Lord. Awitan ka ng hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Awitan ka ng hallelujah. Panginoon, ika'y sinasamba. Itataas sa aking kamay, yuyuk ko sa'yo, yuyuk ko sa'yo. Amen, Lord. Wala kang hallelujah. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos. Noon pa man, maging ngayon at kailanman, sa habang panahon, wala kang katulad. amen, wala kang Panginoon. Yes, Lord. Wala nang higit sa'yo, wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman, sa habang panahon, wala kang katulad. Amen, wala kang katulad. Hallelujah. Wala nang higit sa'yo, wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman, sa habang panahon, wala kang katulad. Amen, wala kang katulad. Wala nang higit sa'yo, wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman, sa habang panahon, wala kang katulad.
habang panahon, wala kang katulad. Ikaw ang Diyos, hallelujah. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang Sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad. Hallelujah. Napakabuti mo. Ikaw ang Diyos noon at ngayon. Dakila ka. Salamat, Banal na Espiritu. Hallelujah. To God, the highest glory. Dakilang Diyos, Ama naming nasa langit, dakilang El Shaddai, Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat. Sa iyo ang aming lahat ng papuri, lahat ng aming pasasalamat, tanging sa iyo lamang. Hallelujah, hallelujah. Some work was done.
Dakilang Diyos, Ama naming nasa langit, Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat, dakilang El Shaddai. Ikaw ang Diyos, nagbigay sa amin ng buhay sa araw ito. Ikaw, mumulan ng kalakasang taglay namin sa mga sandali pong ito. Narito kami, O Diyos, lumalapit sa trono ng iyong biyaya at habag, at aming inaamin, Panginoong Hesus, na hindi kami karapat-dapat, Panginoong Hesus, sa mga pagpapalang iyong inilaan para sa amin. Dahil tunay nga po, Panginoong Hesus, na kami ay nagkasala. Lumalapit kami sa iyo, Ama, at nagpapakumbaba sa ngalan ng Panginoong Hesus. Patawarin mo kami sa aming kasalanan. Kahabagan mo kami, Ama naming nasa langit, sa ngalan ng Panginoong Hesus. Nang kami magiging karapat-dapat, O Diyos, sa mga pagpapalang ipinapangako mo po para sa aming lahat. Salamat, dakilang Diyos, at dalangin namin sa banal na dugo ng Panginoong Hesus kami pakalinisin, Panginoong Hesukristo, upang, O Diyos, ang buhay meron kami ay maging karapat-dapat sa iyong banal na harapan. Dakilang Diyos naming nasa langit, patuloy na dalangin po namin, mangusap ka sa puso po namin, upang ang gabay mo, O Diyos, ang siya po naming kamtan sa taon pong ito. Ang liwanag na nagmumula po sa iyo, ang siyang liwanag na patuloy tatanglaw sa amin upang kami makalakad at makapamuhay ayon sa iyong banal na kalooban. Mangusap ka, Ama, sa iyong mga lingkod at anak sa hapon pong ito, at dalangin din po namin, pagbuksan mo kami ng pintuan ng puso mo, O Diyos, at dinggin nawat ipagkalob sa bawat isa anuman ang aming magiging kahilingan, sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na, tanging lakas at pag-asa. Hallelujah, Hallelujah.
Panginoon. Sige, bigay niyo po yung papuri na yan para sa Diyos na buhay. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. At ang mabuting balita po ay ating pakinggan mula sa Ebanghelyo po ng ating Panginoong Hesus ayon kay San Mateo. Kabanata 15, simula mga talata 21 hanggang sa susunod na mga talata. Umalis doon si Jesus at nagpunta sa lupaing malapit sa Tiro at Sidon. Lumapit sa kanyang isang Kananeyang naninirahan doon at malakas na sinabi, Panginoon, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Ang anak kong babae ay naalihan ng demonyo at masyadong pinahihirapan. Ngunit gaputok may di tumugon si Jesus. At lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanya, Pagbigyan na nga po ninyo at nang umalis, siya'y nag-iingay at susunod-sunod sa atin. Sumagot si Jesus, Sa mga tupang naliligaw ng sambahayan ng Israel lamang ako sinugo. Ngunit lumapit sa kanya ang babae, lumuhod sa harapan at ang sabi, Tulungan po ninyo ako, Panginoon. Sumagot si Jesus, Hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang ihagis sa mga tuta. Tunay nga po, Panginoon, tugon ng babae. Ngunit ang mga tuta man ay nagsisikain ng mumong nalalaglag sa hapag ng kanilang Panginoon. Kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, Napakalaki ng iyong pananalig. Mangyayari ang hinihiling mo. At noon din, gumaling ang kanyang anak. Ito po ang mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Hallelujah! 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 Purihin ang Diyos. Sa Kanya lahat ng kapurihan sa hapon pong ito. Hallelujah! Karapat-dapat sa mga papuring iyan, sa mga kabutihan walang sawa niyang binibigay, ginagawa po sa buhay po natin. Hallelujah! Hallelujah! Sino pong nais na ang kanyang mga mahal sa buhay sa taon pong ito ay pagpalain po ng Diyos? Hallelujah. Naniniwala po ba kayong magagawa iyan ng Diyos sa buhay po natin? May pagkakalob sa atin iyan ng Diyos. Naniniwala po kayo? Sige, lahat ng naniniwala pwede nang maupo. Papurihan natin muli ang ating Panginoong Hesukristo. Hallelujah. Isang mapagpalat magandang hapon po sa inyong lahat. Dito po sa Ebanghelyo po natin, ang babae po dito, ang sabi niya ay, ang mga tuta man ay nanginginain din ng mumong nalalaglag sa hapag ng kanilang Panginoon. Amen. Na para baga sinasabi ng babae pong ito, kahit mumong pagpapala lang, alam niya hindi ipagkakait sa kanya ng Panginoon. Amen. Kahit gamumong pagpapala, ang sabi niya, tinitiyak niyang may matatanggap siya buhat sa ating Panginoon. Kaya sabi ng Panginoong Hesus, napakalaki ng kanyang pananalig. Amen. Na sa kanyang paglapit, meron siyang inaasahan talagang matatanggap niya kahit mumong pagpapala. Amen. Marami pong mga talata sa Biblia na kung saan ay nagpapahayag na kapag tayo lumapit sa Diyos, hindi tayo mabibigo. Amen? Ang sabi po sa Roma chapter 10, verse 11, ang sabi diyan, hindi mabibigo ang sino mang nananalig sa Diyos. Sa Hebreo chapter 4, verse 16, ang sabi po diyan, ang sino mang hindi nag-aatubiling lumapit sa trono ng mahabagin Diyos, ay kakamta niya ang habag. Amen. At dito po sa ating binasa ngayon, sinabi dito,
mangyayari ang hinihiling mo. Amen. Sabihin mo nga sa katabi mo, sister, mangyayari ang hinihiling mo. Amen. Hallelujah. Glory to God. Yan po yung binitawang salita ng Panginoong Hesus doon sa babae na Kananeya na lumapit po sa kanya. Amen? Ang sabi po, mangyayari ang hinihiling mo. Dito po, ang babae po na ito ay mayroong suliranin. Mayroong siyang problema. At ang kanyang problema ay ang kanyang mahal sa buhay. Ang kanyang anak. Amen. Sino po dito may problema sa kanyang mga mahal sa buhay? Ano? Ayan. Ito po yung kanyang suliranin nung sandali po na yan. Pero tatanawin po natin, ano ba yung problema meron siya nung sandali na yon na kung saan problema niya para sa kanyang mga mahal sa buhay. Dito po yung kanyang anak ang kanyang suliranin. Amen. Na ang kanyang anak nung sandali po na yan ay inaalihan ng masamang espiritu. Amen. At pinahihirapan. Kapag inaalihan ng masamang espiritu, alam po natin na hindi siya dadalhin ng masamang espiritu sa ikabubuti niya, kundi dadalhin siya sa ikakapahamak niya. Hindi po ba? Dadalhin sa ikakapahamak niya. Pag sinabi po ang isang tao ay demon possessed o inaalihan ng masamang espiritu, ibig sabihin niyan, ang tao pong iyan ay wala sa kanyang sariling kontrol. Wala sa kanyang sariling kontrol. Ito po yung mga tao na nakakagawa ng hindi naman nila gusto. Amen. Pero nagagawa nila dahil wala sila sa kanilang sariling kontrol. Amen? Na minsan mga kapatid, pagtapos gawin po, ay pinagsisisihan nila kasi po wala sila sa kanilang sariling kontrol. Nung araw po ay mga early, mga 90s po, madalas ka makakakita sa gawain po nito ng mga taong inaalipin ng masamang espiritu. Kinakasihan ng masamang espiritu, nakakita na ba kayo ng ganon? Sino po nakakita na ng taong inaalihan ng masamang espiritu? Ayan. Tingnan nyo yung katabi nyo. Hindi yan ang itsura ng taong inaalihan ng masamang espiritu. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Nung araw ganon, may minsan ay humahaba ang dila. Mga kapatid, nakakatakot. Minsan po napunta ako sa prayer meeting. Nung umaawit na, naawit na yung sa huling awitin po yung healing song po sa landas ng pagdurusa. Ako naman nakapikit. Kasi yung gawain ay parang nasa ano lang, nasa harap lang ng bahay. May terrace doon sa may bahay, sa labas ng bahay. Tapos diyan sila sa harapan, doon ako. Habang ako habang inaawit yun, may naririnig ako sa likuran kong sabing ganon. Tapos yung mga choir, hindi na umaawit. Ang mga choir, in Jesus' name, in Jesus' name. Nung bandang huli, sabi nila sa akin, kinalabit nila ako, sabi, brother, lingunin mo na. Ano? Kaya pala may isa pong binatilyo doon sa likuran ko na nanglilisik yung mata, hawak-hawak po nila. Sandali po na yun na kung saan ay inaalihan ng masamang espiritu. Ano? Dito rin over namin. Subalit mga kapatid sa ating Panginoon, sa madaling salita po, ngayon hindi na ako halos nakakakita ng ganon. Wala na. Kung wala na tayo nakikitang ganon, nangangahulugan bang wala ng inaalihan ng demonyo? Sosyal na daw. Tama po yun. Tama yung sinabi nyo po. Kasi kung noon may mga ganun po, makikita natin na ganun ang manifestation ng masamang espiritu sa buhay po ng tao. Ngayon mga kapatid, iba na. Amen? May ginagamit na po siya
na para na kung saan ang tao po'y ilagay sa ilalim ng kanyang kontrol. Halimbawa na lang po, ipinagbabawal na gamot. Amen. Minsan, ang tawag po natin dyan, adik. Parang ang ganda pakinggan, adik. Pero kung ating titingnan o bubuksan ang ating pangunawa, hindi dapat adik ang tawag dyan, kundi demon-possessed yan. Kasi yan yung mga tao na kung saan wala sa kanilang sariling kontrol. Nakakagawa ng hindi naman nila gusto. Pero nagagawa po nila dahil wala sila sa kanilang sariling kontrol. Pakinggan niyo ito. Sabi po ng dati kong kasama, kapag nag-take sila ng droga, mayroon po silang tinatawag na tamang agnas. Tamang agnas. Yun ang epekto ng gamot sa kanila. Tinatawag na tamang agnas. Ano ang ibig sabihin nito? Ang pakiramdam nila, patay na sila. Pag tumingin sila sa salamin, ang nakikita nilang mukha, inaagnas. Yun ang kanilang nakikitang mukha. Kaya nagkakaroon sila ng takot kasi naiisip nila, patay na sila. Ano ang gagawin nila para mapatunayan sa sariling hindi pa sila patay? Kung may nakikita kayong mga taong halos minsan hiwa-hiwa yung mga braso, hiwa-hiwa yung tiyan, yan sila. Kaya ang ginagawa po nila minsan, hiwa-hiwa yung bahagi ng kanilang katawan para makaramdam ng sakit, ng hapdi. Kaya minsan mga kapatid, pinipigaan ng kalamansi, sinong taong matino na yung kanyang sariling katawan minamarinate? Amen? Para lang makaramdam ng sakit, dahil yung sakit na nararamdaman o hapdi, yun ang magpapatunay na buhay pa siya. Kaya minsan ang hanap nila away. Dahil kapag sila ginugulpi, yung sakit na nararamdaman nila, ikinakatuwa po nila iyon. Kinabukasan, hindi makabangon sa gulping inabot, nagsisisi. Amen. Yan po ngayon ang pagkilos ng kalaban. Na akala ng mga tao, mga kapatid, sa panahon po nito, normal lang yan dahil lang sa mga bagay na ginagamit nila. Hindi po pamamaraan iyan ng demonyo para ang tao ay idalhin, ilagay sa ilalim ng kanyang kontrol para gamitin sa paggawa ng kasamaan. Maraming taong mabubuting tao, wag lang malasing. Tama po ba? Totoo po yan. Maraming tao, mabubuting tao, pero pag nalasing kapatid, nawawala sa kanyang sariling kontrol. May mga ama ng tahanan na minsan, ang bait-bait naman ng sipag, pero pag malasing, hindi na malaman ng mga anak kung saan tatago. Amen? Dahil kapag nalasing, nanggugulpi ng anak, nanggugulpi ng asawa. Amen? Kinabukasan kapag natauhan, sasabihin sa asawa niya, huwag kang lumabas ng bahay, nakakaya itsura mo. Sino may kagagawa nun? Siya. Amen? Pero yung kagagawa na yung ikinakahiya ng sandali na yun, nagagawa niya dahil wala siya sa kanyang sariling kontrol. Amen. Na hindi natin dapat hayaan na yung ganitong pagkilos ng kalaban ay makakilos sa ating mga mahal sa buhay. Dahil sisirain niya ang kinabukasan ng ating mga mahal sa buhay, lahat ng inyong pinagpapaguran dito mauuwi sa wala. Amen. Purihin natin ang ating Panginoong Hesukristo. Yun po yung kalalagayan ng bata pong iyon. At sa kalalagayan ng bata pong iyon, sabi ng kapitbahay namin, kapag ikaw hindi ka tumigil sa kakagamit ng drogang iyan, ipapakulong kita. Pinakulong sa barangay namin. Paglabas, adik pa din. Pinakulong po sa sa city jail. Paglabas, ganun pa din. Amen? Wala pa rin pagbabago. Dito po tingnan po natin sa ebanghelyong ito kung saan umasa ang ina na ito para sa kalayaan ng kanyang anak sa pagkaalipin ng masamang espiritu. Tumawag siya sa ating Panginoong Hesukristo. Ang sabi po sa unang sulat ni San Juan, Kabanata
3, talata 8, ang sabi po, naparito ang anak ng tao para wasakin ang gawa ng demonyo sa buhay ng tao. Amen. Kaya ito siya ang tinawagan ng babaeng ito. Anong sigaw ng babae po? Pakinggan niyo po. Mahabag po kayo sa akin. Ang sigaw ng babae, mahabag po kayo sa akin. Sino may problema? Yung anak. Amen. Yung anak niya, yung alipin ng masamang espiritu. Pero hindi niya sinabi, mahabag kayo sa anak ko. Ang sabi niya, mahabag kayo sa akin. Bakit yun ang kanyang dalangin? Mahabag sa kanya si Jesus. Ba't hindi doon sa kanyang anak? Amen? Kasi, mas nahihirapan ang kalooban ng isang ina na makita sa ganong sitwasyon ang kanyang anak. Amen? Mas nahihirapan yung kanyang kalooban. Amen. Minsan, di ba sa atin lang, anak mo may lagnat, di ba? Bigyan mo lang ng gamot. Yung anak mo na naiibsan yung lagnat, nawawala, nakakatulog yung anak mo ng mahimbing, ikaw hindi ka makatulog. Di po ba? Ikaw hindi ka makatulog, mga kapatid, sa ating Panginoong Jesucristo kasi ikaw ang labis na nahihirapan. Di po ba? Hindi naman minsan yung may sakit ang nahihirapan, kundi ang isang ina. Yung nangangalaga ang nahihirapan. Kaya minsan yung dalangin na may sakit, Lord, pagalingin mo na ako, Lord, para hindi na sila mahirapan sa akin. Ang panalangin na nangangalaga, Lord, kung ganyan na rin lang. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Hesus. Malakas na papuri po para sa ating Panginoong Kristo. Kasi nahihirapan, di po ba? Kaya yung babae po dito, hindi niya naman sinabing kunin na yung anak niya, kundi kahabagan siya ng Diyos. Bakit po? Nahihirapan ang kanyang kalooban na makita na sa ganong sitwasyon ang kanyang mahal sa buhay. Yung kanyang anak, mga kapatid. Kaya sabi niya sa Panginoong Hesus, mahabag po kayo sa akin. Ang tanong, anong tugon ni Jesus sa babae pong ito na umaasa ng kanyang habag, na kung saan sa kabila ng kanyang pagiging makasalanan, isang Kananeyang itinuturing marumi, itinuturing na makasalanan, pero kinilala si Kristong Panginoon. Amen? Tinawag niyang Panginoon sa Jesucristo at umaasa siya, tumihingi ng habag sa Panginoong Hesus. Pero nung sandali na yan, anong tugon ng Panginoong Hesus sa babaeng ito? Sabi po diyan, gaputok may, di kumibo si Jesus. Hindi pinapansin. Tuloy-tuloy lang si Jesus sa kanyang lakad. Yung babae naman, sunod lang ng sunod at sigaw ng sigaw. Amen? Pero habang sumisigaw, tumatawag, sunod ng sunod, hindi pinapansin. Pero sunod pa rin ang sunod. Amen. Lumapit yung mga alagad ni Jesus sa kanya. Ang sabi ng mga alagad ng ating Panginoong Jesucristo, pagbigyan nyo na nga po. Pagbigyan nyo na nga po dahil siya'y nag-iingay at susunod-sunod sa atin. Narinig nyo po yung salita ng mga alagad? Pagbigyan nyo na nga po. Bakit kinakailan pagbigyan? Kasi istorbo eh. Amen? Nag-iingay at susunod-sunod sa atin. Sa tingin nyo po, tatayo ako dyan sa harapan ng pintuan, tapos darating kayo, at pagdating nyo, sasabihin ko, anong gagawin mo dito? Umuwi ka na. Anong pakiramdam nyo? Tutuloy pa ba kayo? Baka sabihin mo, akala ko naman, langit na puntahan ko, impyerno pala to. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hindi po ba? Malamang kapatid, masasaktan ka. Nung sandali po na yun na tila baga umaasa ka ng habag, tapos ang maririnig mo, sa kabilang dapat tulungan kang ilapit sa Lord, sasabihin pang istorbo ka. Pagbigyan na lang yan para na minsan, makikita din naman natin ito. Huwag kayo tumingin sa tao. Totoo, di po ba?
Na saan, kung ang babae na to titingin lang sa tao, maaari nung oras na yan, doon pa lang, baka sabihin niya, wala na rin ako masahan, ba't pa ako pupunta rito? Di ba? Ba't pa ako tatagal dito? Pero hindi po yun eh. Nung marinig po ng Panginoong Hesus, sabi po ng mga alagad, pagbigyan nyo na nga po sapagkat siya nag-iingay at susunod-sunod sa atin. Ang sabi ng Panginoong Hesukristo, ako'y sinugo lamang para sa sambahayan ng Israel. Amen? Kung may dala man akong pagpapala, yung dala kong pagpapala para lang sa bayan ng Israel. Hindi para sa mga Kananeya. Kung ikaw umaasa sa Panginoong Hesus ng pagpapala at habag, tapos ang maririnig mo, wala kang dapat asahan, wala kang karapatan dito sa pagpapalang ito, malamang sa malamang magbabackslide ka. Amen? Di ba? Nung marinig ng babae yung salitang iyon, ako'y sinugo lamang para sa sambahayan ng Israel. Si Jesus ba talaga para lang sa sambahayan ng Israel? Iyan sabi sa Ebanghelyo ni San Juan, Kabanata 3, talata 16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, na si Jesucristo na ang sinumang manalig sa Kanya at manampalataya ay may karapatan sa dala niyang biyaya. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Kung hindi mo alam ang kalooban po ng Diyos, masisiraan ka ng loob. Amen. Pero kung alam mo kung anong kalooban ng Diyos, ba't niya binigay sa atin ang Kanyang bugtong na anak, mga kapatid, hindi man ibinibigay ang iyong hinihiling, hindi pa rin magbabago ang pagkakilala mo sa ating Panginoong Jesucristo. Yung babae ba nung sabihin po nung sandali na yan, anong ginawa ng babae nung sabihin, ang dala kong pagpapala ay hindi para sa Kananeya, kundi para lang sa mga Israelita. Yung babae po ba ay lumayo? Hindi. Hindi sinabi ng babae, kundi para lang yan sa kanila, di sa kanila na lang yan. Amen? Pero hindi siya nasiraan ng loob. Hindi siya nasiraan ng loob, mga kapatid. Bagkus yung sandali po na yan, kung ano ang kanyang pinaniniwalaan sa kanyang pagtawag at paglapit sa ating Panginoong Kristo, kung anong kanyang inaasahan, nung sandali po na yan, ay hindi na bago ang kanyang pananaw sa ating Panginoong Hesus Kristo. Purihin po natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Marami sa atin minsan, nayayak. Sister, halika. Dalo ka sa gawain ni El Shaddai. Tayo pa naman pag nag-akay, di po ba? Hindi agad kaligtasan ng taong ating sinasabi sa kanya, kundi ating sinasabi sa pagpapalain ka. Yung problema mo na yan, aalisin yan ng Diyos. Di po ba? Siyempre naman, sino ba naman tao may problema na hindi lalapit? Hindi sasama sa'yo. Di po ba? Na kung saan ginagantiyahan mo, na kung saan anumang problema niya, may Diyos na tutulong sa kanya. Ang problema, pabalik-balik na, hindi pa rin answer prayer. Amen? Bahay po na ito, tawag ng tawag, sunod ng sunod, hindi pa rin answered prayer. Minsan nag-iisip yung tao, nga ka talagang may Diyos diyan? May Diyos nga talagang nagpapala diyan, may Diyos talagang nagbibigay sa kanila ng kanilang kahilingan. Bakit tagal ko nang pabalik-balik hanggang ngayon, wala pa rin? Sinong gusto ma-answer prayer ngayon? Sige, balik lang kayo ng balik. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah, glory to God. Ang ginawa po ng babae nung sandali na yan, hindi siya lumayo nung marinig niya na wala siyang dapat asahan nung sandali po na yon. Nung hindi siya answer prayer nung sandali na yan, hindi po siya lumayo. Hindi niya sinabi makalipat nga ng relihiyon, baka doon ako tugunin ng Diyos. Huwag niyong gawin yon. Kung saan kayo tinawag, isa lang ang tinitiyak ko, mga kapatid, diyan kayo pagpapalain ng Diyos. Kung saan niyo siya nakilala, kung saan siya nagpakilala sa inyo, diyan ka pagpapalain ng ating Diyos. Amen. Ang ginawa ng babae, lumapit. Amen.
Lumapit po itong babae na to. Una, susunod-sunod lang siya. Sisigaw-sigaw, Lord. Amen. Hindi pinapansin, pero nung malaman ng babae na wala siyang bahagi sa pagpapala pong iyon, hindi siya nasiraan ng loob. Sinikap niya nung sandali na yan na maabot ang ating Panginoong Hesukristo. Amen. Sinikap niya na kung saan hindi lang siya susunod-sunod, kundi makalapit ng lubusan sa ating Panginoong Hesukristo. Amen. Makalapit. Anong ginawa ng babae nung siya'y lumapit po sa ating Panginoong Hesukristo? Ang sabi po diyan, siya ay nagpatirapa sa harapan ng ating Panginoon at ang sabi ng babae, tulungan po ninyo ako, Panginoon. Amen. Tulungan po ninyo ako, Panginoon. Yung pagpapatirapa ng babae sa harapan po ng Panginoon Hesukristo, tanda ng kanyang pagsamba sa Diyos. Amen. Maraming nananalangin, maraming tumatawag sa Lord, humihingi ng tulong, pero mga kapatid, walang oras para sumamba sa Diyos. Siguro naman ganyan tayo noon. Minsan papasok tayo ng simbahan, luluhod ng saglit, okay na yon. May parating mo na kay Lord yung gusto mo. Amen. Pero yung gusto ni Lord, ginawa mo ba? Na sa paglapit mo, kinakailangan sambahin mo siya. Kinakailangan papurihan mo siya. Amen? At para nung sandali na yan, yung nararapat na pagsamba para sa Diyos ay sinikap ng babaeng ito na madala niya sa ating Panginoong Kristo, nagpatira pa siya sa harapan ng Panginoong Hesus, tanda ng kanyang malapitan na pagsamba sa Diyos. Amen. Malapitan na pagsamba sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Malakas na papuri para sa ating buhay at makapangyarihan Diyos. Subalit minsan kapatid, dito po natin makita kahit ginawa ng babae po iyon, yung kanyang malapitan na pagsamba, lumapit siya sa ating Panginoong Hesukristo, nagpatirapat, tanda ng kanyang pagsamba sa ating Panginoong Hesus. Subalit nung sandali po ngayon, ang tanging tugon sa kanya ng Panginoong Hesukristo ay hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak para ihagi sa mga tuta. Amen. Sa punto po nito makikita po natin na tila baga yung ginagawa ng babaeng pagsamba ay para bagang walang halaga para sa Panginoong Hesus. Amen. Na para sabihin sa kanya ng Panginoon nung sandali po na yon, yung mga salita pong iyon. Hindi po yan madaling salita. Amen. Minsan, ang sabi nga ni Lord, ang kanyang sinasabi, minsan ang pagsamba ng bayan ko ay sa labi lamang at wala sa puso. Amen. Sa labi bumubukal at hindi nagmumula sa kanilang puso. Amen. Bakit po? Kasi kung talagang sasambahin mo ang Diyos na nagmumula sa puso mo, una mong titingnan anong kalalagayan ng puso mo sa harapan ng Diyos. Para yung ginagawa mong pagsamba ay magiging katanggap-tanggap sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sabi ko nga minsan, di ba, halimbawa, bibigyan nyo ako dito ng inumin. Di ba? Tapos yung inumin na yon, lalagyan nyo ng straw. Yung straw na nakalabas doon sa inumin na yon, lagyan nyo ng grasa. Kung saan doon ako hihigop nun, lagyan nyo ng grasa. Sa tingin nyo po, iinumin ko yon? Bakit? Alin ang marumi? Pero yung tubig hindi. Yung tubig hindi. Amen. Yung tubig hindi po marumi, pero yung tubig na yon hindi ko pwedeng mainom dahil yung dadaluyan ay marumi. Amen. Yung dadaluyan ay marumi. Nais ng Lord yung ginagawa mong pagsamba. Subalit yung pagsambang ginagawa natin para sa Kanya, hindi nakakarating sa Kanya kung ang dinadaluyan ng pagsamba ay marumi. Amen. Kaya yung ating pagsamba ay nagiging walang saysay, hindi madama ng ating Panginoong Hesukristo. Amen?
Kaya kahit yung babae lumapit nung sandali na yan at sinamba ang ating Panginoong Kristo, hindi pa rin nabuksan ang puso ng Panginoong Hesus para ibigay yung kanyang kahilingan. Amen? Kasi mismo yung ginagawa niyang pagsamba ay hindi nakarating sa ating Panginoong Hesus Kristo. Purihin po natin ang ating Panginoon. Malakas na papuri sa buhay at makapangyarihan Diyos. Hallelujah! Kaya itong kailangan po natin sa tuwing tayo haharap sa ating Panginoong Hesukristo. Kinakailangan yung ating ginagawang pagsamba ay nakakarating sa Kanya. Amen. Tingnan mo yung katabi mo. Kinalulugdan iyan ng Diyos. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Ano, mahina ba? Aka lang. Sige. Tinawag po siyang tuta. Amen. Ang sabi, hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak para ihagis sa mga tuta. Amen. Sa punto po na ito, mga kapatid, sa ating Panginoong Hesukristo, yung pangungusap na yon ng Panginoong Hesus ay tinanggap ng babae. Tinanggap ng babae ito sa buhay niya. Kasi minsan may mga salita sa atin na minsan paalaala sa atin pero hindi natin matanggap. Amen? Hindi natin matanggap kahit totoo. Amen? Pag sinabi sa yung ganito ka, minsan anong sagot mo? Bakit ikaw? Ganyan ka din ah. Di po ba hindi natin matanggap? Amen. Pero nung sandali na yan, anong sabi po dito? Hindi po sinabi ng babae, nung sandali na yan, bakit ako nagiging marumi? Ito na nga, kinikilala kitang Panginoon sa buhay ko. Amen? Kinikilala kitang Panginoon, sinasamba kita ng malapitan, tapos sasabihin mo sa akin, marumi ako. Amen. Pero hindi po yon ang nagiging tugon ng babae sa Panginoong Hesukristo. Nung sabihin na siya'y marumi, nung sabihin na siya'y makasalanan nung sandali na yan, isa lang ang sagot ng babae, tunay nga po, Panginoon. Yung salitang tunay nga po, Panginoon, yun ang nagbukas ng pintuan ng puso ng Panginoong Hesukristo para marinig niya ang dalangin ng babaeng ito. Yung salitang tunay nga po, Panginoon. Amen. Hindi yung pagtawag niya, Panginoon, mahabag ka sa akin. Hindi yung pagsamba niya ng malapitan ang nagbukas ng puso ng Panginoong Kristo, kundi yung salitang tunay nga po, Panginoon, ang nagbukas ng pintuan ng puso ng Panginoong Hesus para marinig ang kanyang dalangin. Ang sabi po dito sa sulat po ni Propeta Isaias, kabanata po ay 49, talata 2, talata 1 hanggang 2, makinig kayo, mga taong, palakpakan po natin ang Panginoong Hesus. Mali ata yung aking nasulat. Na ang sabi po roon, ang Diyos ay hindi bingi at ang dalangin mo'y naririnig niya. Ang Diyos ay malakas upang iligtas ka. Amen? Upang iligtas ka. Siya ay hindi bingi at ang dalangin mo'y naririnig niya. Amen. Subalit ang sala mo ang siyang dahilan kaya hindi marinig ng Diyos ang iyong dalangin. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Malakas na papuri para sa ating Panginoon. Ano po yung dalangin ng sandalingan? Ano ang hadlang sa dalangin ng babaeng ito? Yung kasalanan na umiiral sa kanya. Amen. Yung kasalanan ng sandali na yan, na tanging napawi lang yung kasalanang iyan, na taglay-taglay ng babae nung sandali na yan, nung sabihin niyang, tunay nga po, Panginoon. Amen. Yung salitang tunay nga po, Panginoon, pag-amin ito ng babae sa harapan ng ating Panginoong Hesukristo, pagtanggap niya na sa isang makasalanan. Amen. Tinanggap niya ito sa pangitan ng salitang, tunay nga po, na ang sabi po riyan, sa unang sulat ni San Juan, kabanata 1, talata 9, ang sabi po,
Kung ipapahayag ng inyong labi ang inyong mga pagkakasala, makakaasa kayo na kayo'y patatawarin ng Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Ang tunay na pagpapala na nais natin para sa ating mga mahal sa buhay. Amen. Mga pagpapalang hinihingi natin sa Diyos para sa kanila, mga kapatid, ang lahat ng iyan, hindi yan ipagkakait sa atin ng Diyos. Ayusin mo lang ang relasyon mo sa Diyos. Dahil ikaw na tunay na kasumpong sa ating Panginoong Jesucristo, sa pamamagitan mo na siyang nakakilala sa ating Panginoong Jesucristo, nais ng ating Panginoong Jesus, yung mga dalangin mayroon ka ay dumaloy sa iyong mga mahal sa buhay. Amen. Nais ng Panginoong Jesus, sa pamamagitan mo, mayroong dalangin, dinggin ang Diyos para sa iyong mga mahal sa buhay. Purihin po natin ang ating Panginoon. Ang sabi sa aklat po ng mga gawa, kabanata po ay 6 na po, ay talata po ay 16, talata 31. Sumagot sila, sumampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang inyong sambahayan. Purihin po natin ang ating Jesucristo. Ano ang sabi ng Panginoong Hesus sa taong iyon? Sabi nila Pablo, sabi niya, kapag ikaw sumampalataya sa Panginoong Hesus, maliligtas ka. Hindi lang ikaw, pati ang iyong buong sambahayan. Amen. Pati ang iyong buong sambahayan, na ang pagpapala pong ito, dadaloy sa mga mahal sa buhay ng taong ito, dahil sa kanyang pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Hindi sapat ang anumang binibigay mo sa mga mahal mo sa buhay. Hindi sapat kung anumang meron ka sa bansang itong inaasahan para sa iyong mga mahal sa buhay. Hindi yan sapat, mga kapatid. Mas kailangan nila ang nagmumula sa ating Panginoong Jesucristo. Amen. At ano po yan, ang hindi mo kayang ibigay sa kanila, ay kayang ibigay ng Diyos na tinatawagan mo. Kayang ibigay ng Diyos sa kanila sa oras na ikaw ay dumadalangin at humihingi sa ating Panginoong Jesucristo. Purihin po natin ang ating Panginoon. Malakas na papuri sa ating buhay at makapangyarihan Diyos. Sabi ng babae, ang mga tuta man ay nagsisikain ng mumong na lalaglag sa hapag ng kanilang Panginoon. Umaasa ang babae na kahit mumong lang, may matatanggap siya. Alam niya dahil makasalanan siya. Amen. At dahil isa'y makasalanan, hindi niya na hinahangad kung anong para sa bayang ng Israel. Hinahangad niya ng sandali niyan, mumulang. Pero mga kapatid, sa Panginoong Hesus, mumulang ba? Mumong pagpapala lang ba ang nakalaan sa taong makasalanan? Kung ikaw taong makasalanan, okay na ba sa'yo ang mumong pagpapala? Hindi mumong pagpapala ang inilaan ng Diyos para sa taong makasalanan. Hindi, mga kapatid. Hindi mumong pagpapala ang inilaan ng Diyos sa taong makasalanan. Bakit po? Mismo yung anak niya ang ibinigay niya para sa iyo, para sa akin, para sa ating anak. Mumo ba si Kristo? Hindi po siya isang mumong pagpapala para sa isang taong makasalanan. Siya ang tunay na biyaya para sa atin. Kaya sabi ng Panginoon sa babae na to, kung umaasa ka ng mumong, ito ang tatandaan mo, hindi yan ang inilaan ko para sa iyo. Hindi yan ang inilaan ko para sa iyo, kundi mismo ang buhay ko ay inilalaan ko para sa iyo. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo.
Ang kailangan lang mga kapatid, yung pagpapala po na ito ay ganap dumaloy sa buhay natin. Nakadepende iyan sa relasyon mo sa ating Panginoong Hesus Kristo. Amen. Nakadepende po yan sa relasyon mo sa ating Panginoong Hesus. Ayusin mo lang. Amen. Ayusin mo lang ang dapat mong ayusin. Dahil ang hindi mo magagawa ng Diyos sa mga mahal mo sa buhay. Huwag kang umasang gamumo lang. Pag sinabi mong gamumong pagpapala lang para mo sinasabi, Lord, hindi ko pa kaya likod sa kasalanan. Amen. Pero kung alam mo na hindi gamumong pagpapala ang inilaan ng Diyos para sa isang taong makasalanan tulad mo, tulad ko, kundi mismo yung kanyang anak, siguro masasabi mo, Lord, tatalikdan ko. Amen. Masasabi mo siguro sa Panginoong Hesus, tunay nga po, Panginoon, mali itong ginagawa ko. Tunay nga po, Panginoon, alipin pa ako ng kasalanang ito. Tunay nga po, Panginoon, hindi ko pa kayang sumunod sa kalooban mo. Amen. Aaminin mo kung alam mo kung anong pagpapalag nakalaan para sa isang taong makasalanan ang inilaan sa atin ng ating Diyos. Kaya sa hapon pong ito, hindi gamumong pagpapala ang gusto ng Diyos dumaloy sa buhay mo at inyong mga mahal sa buhay. Tumayo po tayong lahat. Minsan sinasabi natin, Lord, nais ko magbago. Pero maaari, Lord, hindi pa itong pagkakataon. Minsan ang tao nagbabago kapag may nangyayari ng hindi maganda. Minsan ang tao inilalapit ang kanyang mga mahal sa buhay para pagpalain ng Diyos kapag may nangyayari ng hindi maganda. Huwag mong hintayin may mangyaring ganon. At para hindi yan ang dumaloy sa ating mga mahal sa buhay, ikaw ngayon na nakakakilala sa Panginoong Hesus, ayusin mo ang kalalagayan mo sa harapan ng Diyos. Nang ang lahat ng mabubuti na nais mo para sa kanila hingin sa Diyos, dumating sa kanilang buhay. Ang siyang pumuno ng kanilang buhay. Tunay nga po, Panginoon. Tunay nga po. Kung ang babaeng iyon, Panginoong Hesus, tinawag mong puta, bagay po iyon sa akin. Nararapat din po iyon sa akin, Panginoong Hesus. Tunay nga po, na ako'y karapat dapat mong tawagin yan dahil sa aking mga karumihan at kasalanan. Tunay po, Lord, na ako'y nagkasala. Tunay nga po, Panginoon, yung mga karumihang nakikita mo sa puso ko at isipan. Tunay po, Panginoong Hesus. Mahabag ka, Panginoong Hesukristo. Mahabag ka sa amin. Huwag natin sayangin ang pagkakataon binibigay sa atin ng Diyos. O Diyos, Ama, Tinawag niya na rin lang tayo para sa mga pagpapalang kanyang Diyos, ipinangako. Anak at Alisin na natin ang mga dapat Espiritu, patawarin mo sana Sabihin mo kay Lord, tunay nga po. lahat ng tulad ko. Nagkamali, Tunay nga po, Panginoong Hesus. nalimutan ang utos mo. Ikaw lamang ang lunas, pakinggan mo ako. Pagsisisi kung wagas ay walang
Pagkat puso niya'y laging bukas at handang ituwid ang landas. Pagsisisi ang Nakataas ang loob na umiiral sa ng buhay puso natin. Ang kang sarapan ito. ng Diyos. Patawarin Maramdamin mo kapag tayo minsan sana ako. ay napagsasabihan na hindi natin kayang tanggapin. Palayain na natin ang puso natin. Dinggin Riyan. mo. O Diyos Ama, Diyos Anak at Espiritu, patawarin mo sana Patawad, Panginoon. lahat ng tulad ko. Yes, Lord. Mahabag ka sa amin, Ama. Mahabag ka sa amin, Panginoon Jesus. Nagkamali, nalimutan ang utos mo. Ikaw lamang ang lunas. Pakinggan mo ako. Pakinggan mo kami, Panginoong Jesus. Pagsisisi wagas Tingin mo, ay Diyos, ang aming walang Panginoon ng katumbas. Pagkat puso niya'y laging bukas at handang ituwid ang landas. Pagsisisi ang bulong ng puso kong ito. Patawarin mo sana ako. Pagsamoy, dinggin mo. Pagsisisi kung wagas ay walang katumbas. Pagkat puso niya'y laging bukas at handang ituwid ang landas. Pagsisisi ang bulong ng puso kong ito. Patawarin mo sana ako. Pagsamoy, dinggin mo. Ito ang bulong ng puso namin, Panginoong Jesus. Tunay nga po, nagkasala ako. Dinggin mo, Panginoong Jesus, ang bulong ng puso po namin na humihingi ng tawad sa iyo. Dinggin mo, Panginoong Jesus, at kami po'y inyong patawarin. Patawad, Panginoong Jesus. Patawad, Ama naming nasa langit. Patawad, Banal na Espiritu. Patawad sa mga inasal namin. Patawad, patawad, Ama naming nasa langit. Patawad. Linisin mo kami, O Diyos, ng banal na dugo ng bugtong mong anak na sa Jesucristo, na siyang pagpapalang inilaan mo para sa aming mga makasalanan, para sa aming kaligtasan. Hindi mo mong pagpapala ang bugtong mong anak. Hindi mo mong pagpapala ang bugtong mong anak para sa amin. Siya ang higit na pagpapala para sa aming mga makasalanan. Panginoong Jesus, patawarin mo po kami at nawa huwag mo kaming pandirihan
yakapin mo pa rin kami. Ipadama mo pa rin sa amin ang iyong pagmamahal. Laging hangad ng Diyos, ibigay ang ating kahilingan. Ang laging tugon niya sa ating dalangin, mangyayari ang hinihiling mo. Mangyayari ang hinihiling mo. Hindi ko yan ipagkakait. Dahil kahit ang buhay ko, kung hindi ko na ipagkait para sa iyo, ang kahilingan mo, hindi ko rin ipagkakait. Hingin mo sa Diyos ang ibig mo ngayon. Hingin mo sa Kanya. At manalig ka, may magagawa ang Diyos sa lahat mong kahilingan. Hingin mo ang lahat, nais mo para sa iyong mga mahal sa buhay. Hingin mo sa Kanyang ibig mo sa taong ito. Mangyayari ang hinihiling mo. Mangyayari ang hinihiling mo sa ngalan ng Panginoong Hesus. Mangyayari ang hinihiling mo sa pangalan ng Panginoong Hesus. Kung kagalingan ang hinihiling mo, ibibigay ng Diyos ngayon din ang kagalingan iyan. Kung kagalingan iyan para sa iyong mga mahal sa buhay, ngayon din ibibigay iyan sa iyo ng ating Panginoon. Kung nahihirapan na ang iyong kalooban sa mga sandali na to, sa mga nangyayari sa buhay mo, sa iyong mga mahal sa buhay, ito ang sandali na ang Diyos nakikinig sa dalangin mo. Ito ang mga sandali na napapakinggan ka ng ating Panginoong Hesus. Tingin mo sa Kanya ngayon, sabihin mo ang tulong na nais mo. Kung hindi ipinagkait ng Diyos ang kahilingan ng babaeng ito, bagkus ibinigay niya ang minimithi ng babaeng ito para sa kinabukasan ng kanyang anak, ibibigay ng Diyos ngayon ang hinihiling mo para sa iyong mga mahal sa buhay. Lahat ng mga anak na nalilitaw ng landa sa pangalan ng Panginoong Hesus, sa pangalan ng Panginoong Hesus, lahat ng mga mahal sa buhay na alipin na masasamang bisyo sa pangalan ng Panginoong Hesus, palalayain ang ating Panginoong Hesus. Palalayain ang ating Panginoong Hesus Kristo. Tingin mo sa Diyos ang kalayaan para sa kanila. Kalayaan sa pagkaalipin ng mga bagay na nakakasira ng kanilang buhay. Hingin mo sa Panginoong Hesus. Mahal mo sa buhay na naliligaw ng landas. Hingin mong abutin ng Diyos. Hingin mo, kapatid, nais ng Diyos, hindi lang ikaw ang magiging pagpapala sa kanila, kundi sila magiging pagpapala sa buhay mo. Ang iyong mga mahal sa buhay, maging pagpapala sa inyong buong sambahayan. Hingin mo sa ating Panginoong Hesus. Hindi maiksi ang kamay ng Diyos. Hindi maiksi ang kamay ng Diyos. Aabutin niya ang ating mga mahal sa buhay. Aabutin ng Panginoong Hesus. Kung paano niya inabot ang kalalagayan ng batang itong inilapit ng Kananeya na siyang ina ng batang iyon. Inabot ng Panginoong Hesus ang batang iyon at ang sabi sa kanyang ina, umuwi ka na at magaling na ang iyong anak. Ipanatag mo na
at dininig ko na ang iyong dalangin. Ipanatag mo na ang iyong kalooban. Ama naming nasa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat, kung paano mo inabot ang buhay, Panginoon, ng anak ng Kananeya pong ito upang palayain siya sa nagpapahirap po sa kanya at sumisira ng kanyang buhay. Abutin mo, Panginoon, ang aming mga mahal sa buhay. Abutin mo, Lord, ang mga mahal sa buhay ng bawat kapatid ko na naririto sa bansang ito, Diyos. Abutin mo ang kanilang mga mahal sa buhay. Akayin mo, Lord, sa liwanag. Akayin mo, Lord, sa matuwid na landas, sa matuwid na pamumuhay, Panginoong Jesucristo, na ang kanilang pagpapagod sa lugar nito, Diyos, ay hindi masayang. Patuloy, Panginoon, magiging kapaki-pakinabang, Panginoong Jesucristo, para sa kanilang mga mahal sa buhay. Ama, abutin mo po ang kanilang mga mahal sa buhay. Ang may karamdaman, pagalingin, Panginoong Jesus. Ang may mabibigat na pasanin, Panginoong Jesus, tulungan mo, Panginoon, palayain mo, dakilang Diyos. Ang mga nahihirapan, Lord, abutin mo, Lord. Ipagkaloob sa kanila ang kasaganaan ng buhay. Ipagkaloob sa kanila mabubuting bagay na kanilang kailangan, Ama, sa ngalan ng aming Panginoong Jesucristo. Sa ngalan ng Panginoong Jesus. Panandalian tayong manahimik. Hingin nyo sa Diyos ang nais nyo para sa kanila. Lahat ng inyong pinaaral, makakapagtapos sa pag-aaral. Ang higit na makakabuti para sa iyong natatanaw mo sa taong ito, darating sa buhay mo. Ibibigay sa iyo ng Panginoon. Dakilang Diyos, tulad ng babaeng Kananeya, na buong pusong nagpakababa sa iyong harapan at inamin ang kanyang kasalanan at ipinagkaloob ang kahilingan. Ipagkaloob mo ang kahilingan ng aking mga kapatid. Dalangin po namin, ingatan mo sila na yung mapagpalang kamay habang wala kami sa piling po nila. Ingatan mo sila, dakilang El Shaddai, na yung pagpalang kamay. Ilagay mo sila sa iyong kalinga araw-araw, Panginoong Jesucristo. Tulad ng iyong pangako, Panginoong Jesus, pagpalain mong aming mga mahal sa buhay. Pagpalain mo, Panginoong Jesus. Salamat, dakilang El Shaddai. Salamat. Taas po natin ang lahat ng ating kahilingan. Dakilang Diyos naming nasa langit, naritong kahilingan ng bawat isa. At dalangin namin, dakilang Diyos naming nasa langit, ipagkaloob mong kahilingan naming itinataas. Ipagkaloob mo, Panginoong Jesucristo. Buhat sa kayamanan mo, Ama, na hindi nauubos. Sa ngalan ng Panginoong Jesus, dalangin ko, ipagkaloob mo ang lahat ng kanilang kahilingan. At ang lahat na ito ay amin ang inaangkin, Ama, at pinasasalamatan sa iyo. Sa ngalan ng Panginoong Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Patuloy kayong samahan ng Diyos, pagpalain sa lahat ng inyong gagawin. Huwag kayong magsawang lumapit, tumawag sa ating Panginoong Jesucristo. Lagi niyang tugon, mangyayari ang hinihiling mo. Sabihin mo sa katabi mo, Sister, nangyari na ang kahilingan mo. Amen. Papurihan natin, pasalamatan ang ating Panginoong Jesucristo. Amen. Salamat
Mananatili po tayo nakatayo, mga kapatid, at sama-sama po nating dasalin ang Salmo 91, awit ng pagtitiwala sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalinga niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, muog ka tahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Ika'y liligtas niya sa panganib sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay, maging sa gagawing biglaang paglusob pagsapit ng araw. Ni sa ano pa man darating na salot pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamaang mga araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000, di ka matatakot at natitiyak mong di ka maaano. Ika'y nagmamasid at sa panonood iyong mamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan, sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting ika'y mapahamak at walang daratal. Kahit anong oring mga paghihirap sa iyong tahanan, susuguin niya ang maraming anghel silang susubaybay. Kahit saan dako ikaw maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palarit tatayukat silang magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka maano sa mga serpiente at liyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasakluluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak na ang tatamuhin nila'y kaligtasan. Maaring ipinid ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaring magpadala ako ng mga balang upang salantain ang lupain ito. Maaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Ito ang mga salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Amen. God bless us all. See you tomorrow.